we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Buffer stock nin bagas kan National Food Authority sa Bicol Region ngunya na huring kwarto kan taon, piga-antisiparan na magkakaigwanin dikit na kakulangan. Alagad 23 pesos kada kilo na bakal ngunyan sa paroy, piglalaomang makakaengganyar sa mga paraoma na magpabakal kan sa indang gusi sa National Food Authority. Si Jessica Kalinog para sa detalye. Kan nakaaging cropping season, medyo maluya subuot ang naging procurement o pagbakal ngin paroy kan National Food Authority Bicol. Sigun sa ahensya, sa indang piga-antisiparan ang kadikit man nakakulangan sa indang buffer stock para sa fourth quarter kan taong 2023. Kasi meron po kaming mga programa na yun po yung pinamigay namin yung sa OTRA, yung pinamigay po namin sa DSWD, pinamigay po namin sa BJMP. Kaya alam po namin na magkukulang. Nagpadagdag naman subutan ahensya nin dugang na stock nin bagas gikan sa Occidental Mindoro nganing mapanuan ang piga-antisiparan na kakulangan. Siring man ang unyang 23 pesos na kada kilo ang bakal kan NFA sa alang asin malinig na paroy, mas dakol naman subuot ang nagde-deliver o nagpapabakal sa inda, asin lugod maabot man ang target na buffer stock para sa masunod na taon. Hanggat meron pong nagbebenta ng palay sa NFA, yan po ay isusustain ng NFA. Yan 23 pesos po na yan. Hanggat nagpapasa sila ng palay sa amin, pupundohan at pupundohan po ng NFA yan. Bentahe nga ni isubuot para sa mga paraoma ang siring na bakalan in paroy. Alagad sigun sa 65 anyos na si Tatay Felipe kan San Fernando, Camarines Sur, ang magiging angat para sa inda, iyo ang transportasyon. Kung halimbawa man-pick up hindi sa mo, iyo, pero kung dadarahon doon sa ibi, mayo pa mo sa sakyan, paano ka man makakapadara doon? Sigun sa NFA Camarines Sur, pwedeng aprobitsaran kan mga paraomaan sa indang palay procurement program. Mantang mayo pa ni naimumok ng pick-up o buying station sa mga banwaan. Pwede subuot na mag-apod sa saindang hotline asin makikoordinar sa opisina. Nganing makapadara nin truck asin ang NFA na mismo ang ma-pick up kan ipapabakal na paroy. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga parasira ikinuugma ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos na daima impunir nin fishing ban. Presidente nangapudan sa mga parasira na daingo na magkaigwanin fishing activities sa mga breeding area na suportado man kan Municipal Agriculture's Office kan Calabanga, Camarines Sur. Yan asin iba pang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. kang nakaaging aldaw sa Camarines Sur, pinaliwanag o pinaglinaw kainin na day maimpunir ang gobyerno ng fishing ban na ikinuogma naman kan mga parasira sa probinsya. Makalisan sa nainot na pahayag sa planong pag-impunir ng fishing ban sa pirang partikan kadagatan sa nasyon. Nilinaw niya ni Presidente Bongbong Marcos na bakong fishing ban ang maut kainin mangyari nganing mas magdakol ang produksyon kan sira sa nasyon. Hindi magandang pagkapaliwanag ko. Hindi fishing ban ang pinag-usapan ko. Ang sinasabi ko kung saan yung breeding area ng isda, huwag tayong maging isda doon para dumami yung isda. Pero walang fishing ban. Dagdag pa kan Presidente, di man pwedeng mayong hanap buhay ang mga parasira sa nasyon. Kaya makalis ang paglilinaw na ini, karon nakahangos ang mga parasira sa Banuan ng Calabanga, Camarines Sur, urog na ang mga taga-barangay Sabang. Ayun, talagang dapat. Tama, may ba yung magkukuha na hindi source ng pagbuhay, income, pag sira man lang. Ano na palang pagbuhay ng mga tao? Na. Yun naman inaasahan dyan ng mga tao sa kapatid. Pag-eskwila bakit dyan ang kinukuha.
Suportado man kan Municipal Agriculture's Office ang pangapodan kan presidente na di magsira sa mga breeding area o sanctuary kan mga sira. Aminado kaya ang opisina na may pagdikit sa mga naradakop na sira sa San Miguel Bay na resulta subot kan pagkaraot kan mga sanctuary na pigsabayan pa kan illegal fishing. Kinakamondo, daday po na pangalagaan kang mga nakahaging taon, si mga sira po, sabi po ninda nagbaba. Tapos mga previous nindang data na dati, sabi ninda may mga sira pa daa, ngunyan kang nag-reassessment sinda, marayo na po ito. Kate, apwera kan pangapodan sa mga parasira na dayan ang una magkondusir ng fishing activities sa mga breeding area. Plano man kan Municipal Agriculture's Office kan Banwaan ng Calabanga, Camarines Sur na paamyendahan sa saindang Sanggunian Bayan ang 2 dekada na kaining Municipal Fisheries Ordinance asin madagdagan ang puwersa kan saindang bantay dagat na masawata sa mga parasira nagkukondusir ng illegal fishing activities asin overfishing dyan sa San Miguel Bay. Kate? Jos Mabalos, Chris. Karambola kan 2 motorsiklo asin sarong top-down tricycle sa San Fernando, Camarines Sur nagresulta sa pagkagadan kan 2 persona. Mantang senior citizen sa Pili, Camarines Sur, irido makaliis na mabangga kan nagdadangadang na motorsiklo. Si Jessica Kalinog nakatutok. Nagkabaraklas ang sidecar na inikan sarong top-down tricycle na nasa kustodiya ngunyan kan San Fernando Municipal Police Station. 2 sa mga lunad kainian binawianin buhay, mantang iridoan saro pa, makaliis maimbwelto sa karambola kan mga lunadan sa Barangay Grijalvo. Sigun sa pulisya, nagpo na aksidente sa paglikay kan mga ini sa barikadang nakabugtak sa pigpapakaray na porsyon kan tinampo. Rason para mabangga man kan top-down ang 2 kasabata na motorsiklo. Ang driver po katong tricycle is allegedly po na nakainom, sindang tulog. And then nag-drive po sinda sa tricycle na mayong headlight. According po ito sa witness na nakahiling na saro man po sa nabangga. Nagsapo manin bari sa kamot asin bitis ang saro sa nabanggang motorista na saro subuot na patrol woman sa Camarines Sur Police Provincial Office. Irido man ang driver kan saro pang imbweltong motorsiklo. Sa Banwaanin Pili, sarong 81 anyos na lalaki man ang nabodalan kan nagdadangadang na motorsiklo sa may barangay Tagbong. Tama sa payo ang sinapo kan biktimang senior citizen na nagbabalyong tinampukan mangyari ang aksidente. Napatawid nga mampaso, garo nagkaalanganan sindang si driver kang motor. Nagkaulay naman subuot ang 2 imbweltong lado asin nagkauyon na iagi na sana sa areglo ang insidente. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Naging matrayumpo ang ginibong anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa Banwaanin Kanakman, Camarines Sur. Arestado digdi ang 3 persona na mga residente kan mga Banwaanin Kanakman, Magaraw asin syudad ni Naga. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang 20 sachet kan pigtutubudang shabu na nagtitimbang nin 12 kilo asin may estimated market value na 7.4 million pesos. Sigun sa report, gikan pa sa Metro Manila ang source kan drogang pigbabariwas kan nasambitan ng mga persona. Sa ngunyan nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga sospek mantang nahampang sa kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Incumbent officials pinagirumduman kan DILG dapit sa paggamit kan mga pasilidad o kagamitan kan gobyerno sa pangangampanya. Publiko pigen kaminar kan COMELEC na ireklamo ang mga kandidato na nag-iimbwelto sa premature campaigning asin vote buying. Uyan report ni Rosie Nieva. Kasabay ka nagpapadagos na election period, pinatanidan kan DILG ang mga incumbent barangay officials na daipagamiton ang mga pasilidad o ekipahe kan gobyerno para sa saindang pangangampanya. Alagad nilinaw man kan DILG Camarines Norte na depende man giraray sa sitwasyon, huli taigwa man giraray ni mga pagkakataon na pwede ining gamiton, alagad dapat na ma-justify nga ning dai makalaog sa saindang bayolasyon. Dawa kaya kandidato na ang mga ini sa papaaboto na eleksyon, yaon pa man girarayan sa indang responsibilidad sa barangay na dapat utubon. Hindi pa rin po sila naaalis sa kanilang katungkulan.
Pero kung sakaling blatant naman po at nakikita nyo talagang ginagamit na yung government property para sa kanilang personal na pangangampanya, maaari po itong idulog sa ating COMELEC. Mientras tanto, nagpagirumduman ang COMELEC Camarines Norte sa mga kandidato dapit sa pagkakaembwelto sa mga premature campaigning as in vote buying. Kasabay kainian pag-inkaminal sa publiko na day magduwa-duwang ipaabot sa indang opisina in kaso iwang nanutarang kandidato na nakakomitir ka na sambitan ng mga bayolasyon. Kung nakikita po ng mga tao na ito ay may kaakibat sa pangangampanya, it's their right na mag-file ng complaint. Ang campaign period kan mga kandidato ang nakatalaang magpoon sa Oktubre 19 hasta 28. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Minimal na pagguro sa presyo kan mga produktong petrolyo malalauman sa aga kan mga motorista. Alagad hurot kan mga ini, madagdagan panin maabot sa 50 sentimos kada litro ang pagguro sa presyo. Uyan report ni Chris Novello. Makalis ang sunod-sunod na simanang aumento sa produktong petrolyo. May piglilo among rollback naman ngunya na simana sa gasolina, diesel asin kerosene ang mga motorista. Epektibo sa aga Setyembre 26 sigon sa mga oil companies. Nasa 20 sentimos ang euro sa kada litro kan gasolina asin diesel, mantang 50 sentimos naman sa kerosene. Maninigo na para sa pirang motorista ang paguros na ini, alagad laom ninda na magdagos-dagos na nihulit apektado na subotan sa indang kita sa pamamasada. Ayaw po kita maginibo. Kung man lang yan ang kayang ibaba. Sana nga dito, diretso pa. Kan mga panahon, sa kan mag-iano sa bilang sarong na masada ang presyo kan mga panahon na labilang 30. Enot ng sinabi kan Department of Energy na day paninda nagagarantiya na may mangyayaring dakulang rollback sa mga produktong petrolyo hasta sa katapusan kan taon ninhuli sa pag-ina sa produksyon kan mga nanginginot na mga oil producing company sa kinaban. Yung peak po ng pagbabawas na yan, umaabot po halos ng 3 million barrels per day ang kakulangan. So, meron pong paunti-unti na kumukunti na po hanggang December yung gap na yan. Kay Barang si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Launching kan bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Ilocos Norte, Davao, Leyte, asin Camarines Sur, sarabay na pigkondusir kan Sabado, Setyembre 23. Aktibidad sa Camarines Sur, personal na pig-atindiran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Uyan report ni Jessica Kalinog. Parehong hali pa sa banwaan intigaon Camarines Sur Sinda Hasmin asin Jonathan. Kan maarama na yaon ng Department of Foreign Affairs sa venue ka na atindiran na awarding. Binitbit naman nindaan mga kaipuhang reksitos para sa pagproseso nin passport. Kasi sa online, you have to choose kung kailan lang available. Na talagang kung the whole month, kung walang availability na date, is wala kang choice. So talagang big help kung ganito. Mas convenient hali kaming tigawon. Harani lang. Makakabalik lang tulos kami. Kasabay kan ginibong national launching kan bagong Pilipinas Serbisyo Fair kan Setyembre 23. Dinara kan nasa 40 ahensya de gobyerno an sa indang mga serbisyo sa Camarines Sur Polytechnic Colleges sa Nabua, Camarines Sur. An pagbukas kan programa sa probinsya. Pigpartisiparan man mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Asahan po ninyo na patuloy naming pagbubutihin ang aming paglilingkod sa bayan. Isa po ang ating hangarin na maisulong ang bagong Pilipinas na maipagmamalaki nating ipamana sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Sa tulong ninyo, mapagtatagumpayan natin ang anumang mga hamon sa buhay. Antes na dagos maghali, isinagibo ang ceremonial turnover sa mga benepisyaryo kan mga ekipahe asin iba pang kagamitan gikan sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources asin iba pang ahensya.
Piglibot man ni Presidente Marcos ang pira sa 60 mga kadiwa ng Pangulo stalls. Ito ang na-appreciate niya. Sabi niya, ito, importante ito ngayon for good health care. Ito ngayon, ginger turmeric and this one. Sabi ko, this is 12 in 1. Pinilahan man ang pig-opresir na 25 pesos kada kilong bagas kan National Food Authority. Makakuha ba sa maka-ekonomiya, kamal na kabugas. Ang pangapodan kan pirang mga Bicolano, marealisar pa man lugod kan Presidente ang sa iyang pigpromesa na 20 pesos kada kilo na bagas. Dahil may mga Pilipino ngayon na halos din na kumakain. And ang panawagan ko sa Pangulo, ikulong niya yung mga smuggler. Yun ang dapat niyang solusyonan. Kasi pagka ang mga smuggler ay natigil, wala nang magkokontrol ng bigas, ng sibuyas. Kaya dapat yun ang una niyang solusyonan. Ay sa palagay ko, at pagpasok ng ani, dahil papasok na, nag-aani na tayo, at pagpasok niyan, sa palagay ko, makikita na natin na bababa yung presyo, market forces. Baka kung yung merkado mismo ang bumababa ng presyo, pwede na nating bawasan yung mga control na linagay natin. Mientras tanto, sunod man napigdumanan kan Presidente ang rice distribution sa Iriga City. Kung sa intig 25 kilos nin bagas ang narisibe ka na sa 2,000 na mga benepisyaryo, gikan sa manibaybang lugar sa Camarines Sur. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nabawasan ang numero kan units na ipapatindog na pambansang pabahay program sa Balatas, Naga City. Susub sa lokal na gobyerno, imbes na 12 o 12-story building, magiging 6-story na sa naini, ninhuli sa kalidad kan dagang tutugdukan kan edipisyo. Malumoy kaya subuot ang dagang titindugan kan pambansang pabahay program kan gobyerno. Sa ibong kaini nagtutubod ang LGU na may nakalatag na solusyon ang kontraktor kan proyekto antes pamanpunan ang konstruksyon kaini bago matapos ang presenteng taon. Sa ngunyan may labi na subuot na sanggatos na nagyenyong nakaresibi nin Certificate of Ownership para sa nasabing housing project. Bulanin Mayo ngunya na taon, kan pinanginutan mismo ni Presidente Bongbong Marcos ang groundbreaking ceremony kan nasambitan ng programa. Opening ceremony kan NCAA Season 99, formal nang pigbuksan. Uyan report. Tigpuna ng programa sa song number kan pirang sparkle artist with SEA Games Rhythmic Gymnastics gold medalist Daniel De La Pisa as in cheerleaders from NCAA member schools. Nagperform man ang P-pop group na First One. Nagparada ang mga atleta gikan sa 10 NCAA member schools as in nagtaonin mensahe si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. The NCAA has the distinction of being the first and premier collegiate athletics association of the Philippines. It has produced so many outstanding national athletes in various fields of sports who have become heroic symbols of our youth, not only in sportsmanship, but also in terms of discipline, perseverance, and excellence. Pinanginota ni Asia's multimedia star Alden Richards ang opening prayer. Napigsundan kan pagkanta kan Queendom na sinda Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Astley, Marian Osabel, Hannah Priscillas, as in Asia's limitless star Julian San Jose. Si Julian man ang nagkanta kan bagong theme song kan NCAA. Yaon man si Julia Montez, ang 5 breakups and the romance co-star ni Alden. Pigpabisto na ang newest batch kan courtside reporters as in nagsilbing host sinda Martin Javier, Mateo Guidicelli, Faith Da Silva, as in Ara San Agustin. Ipinabisto ang nagbibilog ang NCAA Season 99 Policy Board and Management Committee sa pangingenot ni Dr. Vincent K. Fabella na President kan komite as in kan host school na JRU. Kaibanan man si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso. Pinanginotan man ni JRU Heavy Bombers Men's Basketball Team Captain Ray De La Rosa an oath of sportsmanship. Makalihis kaini, formal nang pigbukasan ang NCAA Season 99. Sa buwan naman ng laban kan Season 99 sa pag-ultanan kan defending champs na letran as in host school na JRU, nanggana ang JRU.
Ipinabisto man ang AI-generated sportscaster na si Damaya Asin Marco. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Maaapektar ang residensya kan road widening sa Barangay Balatas, Naga City na dugangan pa. Pirang residente hurot ang tabang asin kompensasyon sa madadanyaran nindang propiedad. Uyan report ni Jessica Kalinog. 10 taon na ang pwestong kinalasa na ini ni Luz sa Barangay Balatas, Naga City. Digdi naman nagdakula hasta nagkapamilya si Luz kaya day kay ni malikayang mahandal en kasong po na kan DPWH ang Package 2 kan road widening project sa nasabing lugar. Mayo kayang mareresibing kompensasyon sinda Luz anin hulitan nakalaog ang sa indang harong asin kinalasan sa propriedad kan gobyerno. Yung alayan sir, ang problema ko kung paano nga ko. Kundi sabi ninda, mag-isog-isog. Kaibanan ang residensya ni Luz sa labisang gatos na naidagdag sa mga maaapektaran sa nagpapadagos na road widening kan DPWH sa Barangay Balatas. Ang porsyon na inikan tinampukan barangay. Iyuan pigpo na ng pahiwason como parte kan Package 1 kan proyekto. Mantang suspendido para mientras ang patrabaho sa pirang porsyon kan tinampo sa barangay. Huli kan mga obstruction. Pero po, yung mga doable project, igwa man na doable parts, pigigibo pa din siya para if ever na ma-solusyonan na itong problema sa obstruction, diretso na po sa proyekto. May may nag-mobilize na so contractor kainin. Apwera kan mga harong asin establishmentong matatamaan kan road widening. Damay man ang pirang pribadong sementeryo asin establishmento sa Magsaysay Balatas Road. Nakaandama na magtaunin tabang ang LGU para sa relokasyon kan mga apektadong pamilya. May na-acquire ng property, di man lang sa may parte kang inutan kang Balatas and may mga piga-acquire pa sa upper barangay na pwedeng lipatan katong mga madi-displace na mga harong. Sa ngunyan, padagos pa ang pigigibong mapping kan LGU sa lugar para maaraman kung madudugangan pa ang maapektarang residente sa nasambitan ng proyekto. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Dai pinalagpas kan mga residente ang mga barato asin bastanteng agricultural products na tampok sa 20th Buyuboy Festival Agri-Trade Fair sa Banwaan kan San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Sigun sa mga customer, dakulang bagay ini sa sainda, ulita apwera sa nakabarato na, dai nasubuot kinakaipuhan na magdayo sa ibang banwaan para makabakal nin mga gulay asin prutas. Para man sa mga exhibitor, dakula ang tabang kan mga siring na aktibidad sa mga paraoma. Ulita mas na ipapabisto asin madaling na ipapabakal ang sa indang mga produkto. Sigun sa lokal na gobyerno, pigtatawan nindanin prioridad ang mga paraoma, hulitaan agrikultura ang rason kung taano na bilog ang Buyuboy Festival. Ang Buyuboy kaya ang sarong panggakod na pigagamit kan mga paraoma para sa saindang mga produkto kung ibababa na gikan sa bulod pasiring sa kasentrohan kan banwaan. Saka nakakatulong pa po sa mga kababayan na sariling tinitinda. Hindi na po kami dadayo sa iba pang bayan tulad ng Dait. Sa isang trade fair po napapakita ng yung kasipagan ng barangay na ipapamalas yung talento sa paggawa ng handicraft, pagbenta ng mga produktong galing sa bundok na kung saan siya yung pinaka main source ng hanap buhay. Napano nin emosyon ang naging pagtatapos kan 2023 bar examinations na ginibo sa sarong universidad sa Naga City como saro sa napiling venue kan Korte Suprema. Siring kan enot na mga aldaw kan eksaminasyon, naging matrayumpo ang huring aldaw kan eksaminasyon na ginibo kasuudma.
haros mapanuman ang mga tinampo harani sa testing center kan mga paryentes asin mga taga-suporta kan labis 500 na examinees. Susog sa mga otoridad matuninong asin mayong naikurit na untoward incident sa tulong aldaw kan eksaminasyon na nagpuon kan Setyembre 17. Inihuli sa mas pinahigot na seguridad na inilatag kan mga otoridad tanganing masyertong salbado ang mga bar examinees, mga taga-suporta asin mga personahe kan Korte Suprema. As far as our assessment, the whole bar examination was generally peaceful. Wala naman tayong incident na recorded during the activity. Sarong 11 anyos na aking lalaki sa Virac, Catanduanes ang pinabunyagan kan Virac Municipal Police Station. Nguhod sa siyam na magturugang an aki asing mauot na mapabunyagan kan sa iyang mga magurang. Alagad maski ang birth certificate kan aki, day pa man naaasikaso kan mga ini. Sigun sa pulisya, ang istoryang ini kan pamilya sa iyang napag-araman sa saindang pagbisita sa barangay. Kaya pigmawot kan hepatura na matabangan ang pamilya puon sa pag-asikaso kan mga kaipuhang dokumento hasta sa pagpabunyag asin dikit na handa. Panlimang aki na ining pinabunyagan kan hepatura como parte kan kapulisan, simbahan at pamayanan o kasimbayanan program kan PNP. Asin lugod maging inspirasyon man subuot kan publiko na mag-extendir nin tabang maski pa sa sadit sanang mga paagi. Kaabang-abang na istorya kan Love Before Sunrise na pigbibidahan ni Dennis Trillo asin Bea Alonso. Madadala na po na siya nabanggi sa GMA Telebabad. Uyan report ni Don Jimenez. Ngayong gabi, Madadala na sa telebisyon po na siya nabanggi ang pigaantabayan ng tambalan ni Kapuso Drama King Dennis Trillo asin multi-awarded actress and box office icon Bea Alonzo. Ang Love Before Sunrise maikot sa istorya kan duwang taong pagsusuwayon kan maniba-ibang sirkunstansya kan sa indang mga buhay. Asin sa liwat nindang paghilingan makalihis ang mga taon, liwat nindang babalikan ang mga what if kan naputol nindang relasyon. Ang tabayanan ng pagpuon kan istorya ni Stella asin Atom at siya na 8:50 PM sa GMA Telebabad. Sa paramdam mo? Okay na po ako, Kuya Mientras tanto, sa nagpapadagos na maaksyong serye na maging sino ka man, makalis ang mga nangyari kan Biyernes, papahaliw na ba ni Carding si Dino sa saindang harong? Alagad sa oras kan pangangaipo, kiisay daw makakakuaning kusog si Carding. Aramon iyan at siyan 8:00 nin banggi sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 91 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamayinit na bareta halos sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.